Magandang gabi sa lahat. May babahagi naman akong kwento sa inyo. Ito ay karanasan ni Emerald at nangyari noong 1996 sa Cebu. At ito ang kanyang kwento. Noong bata pa si Emerald, mahilig siya makinig sa mga kwentong multo ng kanyang lolo't lola at iba pang matatanda. Kahit na natatakot na siya, nagpupuyat siya noon para lang makaranas ng mga multo. Pero wala naman siyang nakitang hindi natural. Sa kanyang paglaki, siya ay naging isang hindi naniniwala sa mga multo at isang taong hindi kailanman matatakot na mag-isa sa diliman o manood ng mga horror movies at makarinig ng anumang bagay na nakatatakot. Pagkatapos ay isang pangyayari ang nagpabago sa kanya. Nangyari ito nung nag-edad na siya ng 18. Isinama siya ng kanyang tiyuhin sa Cebu dahil gusto ron niyang magbakasyon doon. Marami siyang nilakbay sa araw mula Maynila hanggang Cebu at nakarating siya sa lugar bandang 8:00 ng gabi. May balkonay simula sa pasukan ng bahay. Meron itong banyo at palikuran sa kaliwang bahagi. Sala at mga silid ng kama sa kanang bahagi, katulad ng arrangement sa ibaba. Kaya mula sa living room, madali niyang nakikita ang balkonahe. Pagkatapos ng hapunan, ay nagpapahinga siya kasama ang kanyang tiyuhin at tiyahin. At nanood sila ng TV sa sala. Pagkaraan ng ilang oras, may nakita siyang isang babae tumatakbo sa balkonahe patungo sa banyo. Inisip niya baka guni-guni lang niya yon dahil pagod siya sa maghapong paglalakbay. Ngunit pagkaraan ng 2 linggo ay nangyari ito ulit. 3 hanggang 4 na beses pa. Kaya sinabi na niya sa kanyang tiyuhin na may kakaiba sa bahay niya. At sumagot naman ang kanyang tiyuhin na wala naman siyang kakaibang nararamdaman sa bahay. Ngunit natitiyak ni Emerald na may multo talaga sa bahay. Kinabukasan, maaga siyang nagising at sinimulan ng gawin ang kanyang mga gawain sa umaga. Pagkatapos niya mag-almusal, nagsisipilyo siya ng ngipin. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo para maligo sana. Pagpasok niya, medyo kinabahan siya dahil pakiramdam niya parang may nakatingin sa kanya sa loob ng banyo. At parati nang nararamdaman na may masama sa paligid. Agad siyang lumabas ng banyo at nagpaalam sa kanang tito at tita na uuwi na siya kasi hindi na talaga niya kaya. Pero pinigilan nila siya at inaliw na nagsasabing wala siyang dapat ipag-alala. Bilang isang matapang at hindi natatakot na babae. Sa isang buwan yung pamamalagi doon, nagpatuloy pa ang bagay na ito. Palagi pa rin siyang nakakita ng babae malapit sa balkonahe. At bukod pa dyan, minsan kapag nagdidilig siya ng halaman sa labas, bigla na lang may tumawag sa kanyang pangalan. Boses ito ng isang babae. Sa tansya niya, parang nasa likuran lang niya ito. Ngunit paglingon niya, wala naman siyang nakikita. Kaya nakaramdam siya ng kilabot. At takot din siya sa ibang lugar sa bahay. Ang isang ganong lugar ay ang aparador sa loob ng kwarto, kung saan palagi siyang natatakot na parang baliw. Kasi minsan nakakarinig siya na may umiiyak doon. Hindi siya sigurado kung bakit ito nangyari sa kanya. Kaya napagdesisyonan niya na umuwi na lang sa kanila kasi sobra na siyang natakot sa bahay. At hindi na niya kinaya. Ang mga tanong ay hindi pa rin nasasagot sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos ng isang taon, nabalitaan na lang niya na lumipat na pala ang kanyang tiyuhin sa ibang lugar. Nang magkita sila, sabi ng kanyang tiyuhin, haunted daw ang bahay na yun. At maraming nangyaring hindi maganda doon sa isang taon nilang pamamalagi. Tila ang totoong pinto ay ilang taon na ang nakalipas. Isang dalagang babae na nanatili sa bahay ang nagpakamatay. Sinaksak niya ang kanyang sarili malapit sa aparador sa kwarto at tumakbo siya mula sa balkonahe patungo sa banyo. Ngunit kalaunan ay namatay siya sa loob ng banyo.
Pagkatapos niyang marinig ito, siya ay lubos na nabigla. Sabi ng tsuhin niya, ayaw niyang masira ang pananatili niya doon, kaya hindi niya sinabi sa kanya ang totoo. At bukod pa dyan, hindi raw sa kanya yung aparador na nasa silid. Andyan na raw yan simulang nung nabili niya ang bahay. Ngunit hindi lang niya ito tinapon dahil maayos pa ito at pwede pang magamit. At dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Kung nagustuhan ang kwentong ito, paki-comment po sa ibaba at paki-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.